I think it's, it's the Senate should look at themselves in the mirror. For the past few weeks, the House has been quiet. We've respected their opinions and decisions, and some of their statements have been very hurtful for a lot of congressmen. Kaso lang nakita nyo naman kami mga congressman, tinanggap po namin yon tahimik. Kaso lang hindi po namin, kaso lang aaminin ko po sa inyo, nasaktan po ako. Kunyari, nung sinabi po nung ilang senador na hindi nyo pwedeng ikumpara ang Senado sa Kongreso. Bakit hindi? Parehas po tayong bumubuo ng Congress. We're co-equal legislative branch. Just because ba they're elected national, mas mataas na sila kaysa sa amin. Minamaliit kami kasi distrito lang daw ang tinatayuan namin at nire-represent namin. At yung mga party list, sobrang liit daw ng boto, hindi pwede ikumpara sa kanila. Pagmamaliit yon. At ako talaga, medyo nasaktan po ako doon. Misis ko, party list ako, district. But of course, I'm not limiting my job and my responsibilities to my local affairs only. I look at myself as a national elected official whose scope is also the entire Philippines, not just my district. Yes, I may focus 70% of my attention to my district, but also a lot of my attention pertains to what is relevant to the country. So please, I mean, my dear senators, huwag niyo kaming maliitin. Diba? Nakakasakit po yun. At saka yung mga ganong statements, sinasabi niyo po na po, that is what creates divisiveness. That is what creates discord. And that goes against the very nature of bagong Pilipinas na ipinaglalaban ng ating Pangulo na magkaisa at magtulungan. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, let the senators look at themselves in the mirror. Let's not talk about what's trending in social media. Let's have the hard discussions. Let's have the difficult conversations. Let's push for charter amendments and let's move this country forward. Alam mo, ako po, sabi ko lang, Ako may tatanong lang ako sa iyo, SDS. Ano yun? Pwede ba ako magtanong sa SDS? Okay. Ba't yung Senado? Masarap ang buhay. Alam mo, bakit hindi itong konstitusyon na to, 1987 konstitusyon, parang talaga sila ang, let's say, nag-enjoy sila. Tingnan mo comparative. Kung narinig nyo si Congressman Ace Barbers kahapon, ang mga from Congressman, Governor down the line, 3 years lang kami. 2 eleksyon, 3 termino. Kami ang santungan ng bayan ng mga tao. Pag may problema, kalabidad, kami ang malapit na malalapitan. Tignan mo yung mga senador. Ang senador ay may 6 na taon sa isang termino. Tapos, meron pa silang re-election na isang termino. Bali, 12 taon. Kaya po masarap, di ba? Bakit hindi masarap? Kung halimbawa midterm ka, may eleksyon ng nasyonal, presidente at vice president, you can run for vice president or president. Kung matatalo ka, pwede kang maging senador ulit. Di ba? Parang nakikita ko po dito, parang hindi fair. Pero hindi po namin kita-question yun. Ang gusto po namin, dahil nasa batas naman po yun. Kapag natapos yung 12 years nila, magpapahinga lang po sila for 3 years and then they will go back as senator. Kami po, 3 years, magpapahinga kami ng 3 taon. Pero anong sinabi ni Monsod, Commissioner Monsod, kailangan, during our hearing, kailangan yung senador, pag natapos yung 12 years nila, kailangan magpahinga sila 6 years. Pero nagpapahinga lang po sila 3 years. Kaya siguro, ganyan ang naiisip nila, wala nang plastikan dito. Wala nang plastikan dito. Yung abolition, mawawala yung Senado, kung narinig niyo po ako, guni-guni nyo lang po yun. Wala po sa isip namin yun. Wala sa isip ni Speaker yun. Wala sa isip ng mga congressman yun. Ang masasabi ko lang po, 24 senators, pag may sakuna, opo, pumupunta po kayo. Maraming salamat po. Tumutulong kayo sa amin. Pero mga congressman po, kami po ang first line of defense palagi. Kaya hindi po namin yun kinu-question, nasa batas po yan. Yun lang po ang pwede kong masabi sa inyo. Kaya wag po kayo mag-alala. Hindi naman po mawawala yung Senado. 6 na taon kayo, may re-election kayo, another 6 years. Kami, may 3 years. Pagkatapos ng term namin, 3 taon lang kami magpapahinga. Kayo, tapos yung term nyo, 3 taon lang kayo magpapahinga. Supposedly, 6 na taon po kayo magpapahinga.
mga kaibigan natin sa Senado. So yun po, nasagot ko pa yung tanong mo? Oh, actually, I think Congressman Dong, answered my question completely. It's the reality eh. Diba? I mean, tama naman si SDS Dong. Plastikan, Ako, kasi yun din yung contention ko eh. Dinadivert nila yung attention na perpetuating in power, may political intention to. Babalik ko rin naman sa kanila. Baka, kaya ayaw ninyo, kasi yung politika ninyo, nangangamba kayo, natatakot din kayo, kasi masarap ang buhay. DS Suarez. So, sa akin, kaya nga, inilaman na namin sa resolution namin, economic provisions ang ating pag-uusapan at wala nang iba. Dahil pag gumandang ekonomiya, taong bayan ang makikinabang. Yun ang amin. Ano pa ba ang gusto ng Senate? Pinirmahan na nga namin, nakalagda na kami doon, binigay na namin sa kanila. Gamitin na po nila yon para ayusin na po natin yung ating economic situations by lifting restrictions. DS Suarez, sangayon din ako sa inyo. It's a sentiment that's shared by so many congressmen and congresswomen. Masakit kapag malinis ang hangarin mo, pero pinaghihinalaan ka o pinaparatangan ka ng kahit ano-ano. Judgmental much. Hindi naman dapat ganun. Hindi lang naman kayo ang nagmamahal sa bayan. Hindi ko mo kayo, Senator, kami hamak na congressman lamang. Ganun ho ang iisipin nyo. Walang ganunan. Galangan lang po tayo. Nobody has an exclusive hold or a monopoly of love of country and respect for the Constitution. When you want to improve or level up the Constitution, that doesn't mean you don't love the Constitution. We love the Constitution too. Ako naman na magtanong sa iyo kung JJ, DS. Yes, boss. Ikaw ba, nabasa mo yung Constitution? Meron bang nakasaad ng lower house at upper house? Wala. Walang nakasaad ng lower house at upper Correct. house. Meaning to say, parehas lang tayo. Isa. Baka sasabihin natin lower house at saka lower house. Yun, meron. Kaya, baka, hindi ko alam. Pero wala akong sinasabing ganun. Sinasabi lang sa labas yun. Up, Pero sa bottom, Constitution, or versa? walang lower at saka upper house. Ito, dahil nabanggit yung slower. Kanina, may isang senador na pa-interview. Tinanong siya tungkol sa RBH 6, anong timetable? Sabi niya, baka 1 taon. Diyos ko po, Rudy. 1 taon pa. I mean, do you understand? My dear friends in media, baka 1 taon pa. Number 8 na tayo sa kahulihan, ha? In Southeast Asia. Number 2 tayo sa baba. I mean, what do we want to do with our country? Right? Are we gonna focus on what's trending in social media, in Facebook, in Twitter, and in YouTube and Instagram? Or are we gonna talk about the real issues that we need to talk about as public servants? Diba? So I think, I just want to, of course, react on what SDS Dong said. Ako naman may tanong para senador sa sila at congressman kami, pare-parehas lang naman po kami. Huwag naman nyo kaming sasabihan na nationally elected kami, distrito lang kayo, party list lang kayo, mas maraming boto namin kaysa sa inyo, apples and oranges. Excuse me bakit pagdating ng kampanyahan, sa amin naman kayo lumalapit at humihingi ng tulong Kaso lang pag nanalo na kayo, iba na ang levels natin. Pare-parehas lang tayong Pilipino, pare-parehas lang tayong anak ng Diyos. Diba? Dapat, respetuhan din tayo sa isa't isa. DS Suarez, may question naman ako para sa inyo. Okay, gano'n, nagtanungan kami. DS Suarez, do you think may kapasidad naman ng ating mga senador para i-discuss ang RBH 6 at aprobahan na kung gugustuhin nila with a sense of urgency na hindi naman tatagal ng 1 taon? Palagay niyo ba may kakayahan sila? Pwede ko ba sagutin yung tanong mo, Opo. Geraldine? Alam mo, sa 24 senators, bilib ako talaga. Kahit nanonood po sila, bilib ako kay Robin Hood Padilla. Isipin mo, favor siya sa economic provision basta con us. Favor siya sa economic provision. At siya lang ang senador nag-file ng resolution ng federalism. Meaning to say, broad-minded si Senator Robin Hood Padilla. Kaya minsan tinawagan niya ako, kasi ako ang author ng RBH number 1, tinawagan niya ako,
ang sa kanya federalism, yung akin federalism. Pero ang problema, maraming dumidepensa, maraming gumagwardya. Hindi kami natuloy. So, I salute you, Senator Robin Hood Padilla. Thank you. Paano po yung iba? Ay, yung tanong po ninyo, address sa akin, Congresswoman Geraldine, do I think they can? Well, it's something that I pray for every day. It's something that I pray for every day. That they sana they see the light. And, if there's a will, there's a way. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Roel Raro, dapat ito din pumunta sa Senado, huwag kayong magtago at para kayo naman ang i-contempt. Pahayag naman ni Mary Jane Tejero, hintayin niyo ang pagbabalik ni Duterte, isa ka na may kaso sa corruption Suarez. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Alan Estorco, tumahimik ka. Akala mo malinis kung magsalita, hari din pala ng corruption. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.